Hindi, huwag ka magbiro niyan. Baka pumutok yan. Hindi ako nagbibiro, Med. Talagang ipuputok ito. Magandang araw sa inyong lahat, mga dere, eto na naman tayo. Hindi titigil ang Rai TV na lungkatin ang buhay ng mga character actors. At ang panauhin natin ngayon, kukumustahin natin, aalamin natin ang kwento ng buhay ng isa sa kilalang FPG Boys. Ito na nga po yung isa sa madalas nyong i-request sa amin, ang kwento ng buhay ng isang kilalang character actor at isa sa FPG Boys. Walang iba si Sir Victorino Borlongan o mas kilala natin sa pangalang Vic Barrion. At syempre, para isalaysay ang kanyang kwento ng buhay ay makikipagkwentuhan tayo sa kanyang anak, si Sir Angelo Borlongan. Sir Angelo, maraming salamat po. Good afternoon po. Good afternoon po. Thank you po sir sa pagpapaunlak po sa amin. Pasensya na po kayo, talagang isa po ang inyong tatay sa most requested dito sa Rai TV, no? Thank you po. Kumusta kayo, sir? So, okay lang. Naabala namin kayo. Hindi, okay lang po. Wala naman kayong pasok today, no? Wala. Yan, si sir kasi, empleyado din siya. So, very grateful ang Rai TV dahil pinabigyan niya tayo ngayon. So, sir, ano ba ang buhay ng inyong tatay bago siya mapunta sa pelikula before? Kung ano yung sa abot po ng inyong maalala? Tatay ko, ano yan, pulis moon siya. Pulis Caloocan. Talaga yan ang trabaho niya, pulis Caloocan. Bago siya mapunta sa showbiz. Sa showbiz. Hindi ko lang din nalaman na pulis pala siya sa tunay na buhay. Ano siya na-connect sa movie industry? Una, extra. Pag kailangan ng pulis sa pelikula, sila kinukuha. Hanggang sa naano siya ni FPJ, pinuha na siya ng FPJ Boys. Sa FPJ ba siya kagad napasok? Anong taon to, sir? Mga 1962 siya nag-umpisa. 60s. Grabe, black and white pa. Black and white pa. Black and white pa, nag-uumpisa na siya. Hindi ka ba nahihiya sa balat mo? Ang anak pa namin, ang napili mong biktimahin. Anong klaseng pamilya bang pinanggalingan mo? Sa tingin ko sa'yo, ni ang sarili mo, hindi mo kayang buhayin. Pulis Tama. din, puro pulis. Tama ba, sir? Oo, kasi pag kailangan nga sa pelikula mga pulis, sila na kinukuha. Kasi hindi na kailangan ng costume. Kailangan ng costume. Kasi ngayon, bawal lang gamitin yung costume ng mga pulis ngayon eh. Before kasi okay lang. So sila na kailangan ng pulis. Hindi na kumukuha ng mga talent na bibihisan pa nila. So ngayon, nag-umpisa sa movie noong 1960s, FPJ kagad na pelikula. Tapos nagtuloy-tuloy na. Tuloy-tuloy na. Sino yung mga naging tropa ng malapit na kaibigan ng airpot niyo, sir? Ayan, sila Victor Bravo, Ayun, Victor Lito Bravo. Ansures, magkukumpare yan. Romy Diaz. Romy Diaz, Jose Romulo. Jose Romulo. Ayun, pinaka-best friend Ayun, niya. best friend niya, si Jose Romulo. Oo, Halos everyday, nasa amin yan. pupunta sa bahay po ninyo. Pinaka-malapit niya talaga yan. Pinakamalapit niya. Pero lumalabas sa dokumentong ito na nakuha ni Teniente Tuason. Atake sa puso kinamatay ni Tanaka. Kaya mali ang binibintang mo kay Naginto at Pilak. I'm ordering you now to arrest them all. During his career, yung peak ng career niya, kumusta yung buhay niyo noon, nung kasagsagan ng karera ng father ninyo? Mahirap din. Mahirap din. Ayun nga lang, kapag anak ka ng artista, akala, mapera kayo, mayaman kayo. Mayaman ka. Yun ang mindset ng tao. Ayun mindset ng tao. Porket anak ng artista, pero hindi rin. Normal lang din. Normal lang. Kasi malaki nga kita, kaya lang hindi naman araw-araw. Yun, hindi regular. Hindi regular. Pasulpot-sulpot lang din. Kapag may Sulpot-sulpot. project lang. Ano ba? Pinagsabay niya ba yung career niya ng mahabang panahon, yung pagiging police tsaka artista? Hindi. Maigsi lang. Nagretiro siya. Nag-ano siya nung natanggal din siya sa serbisyo. Natanggal. Nagka-problema, may gusto. Nagka-problema rin. Ganon. Ang maglingkod ng tapat at malinis, mas gago ka pa biyan.
Ikaw na yata ang pinakatarantadong taong nakilala ko. Eh kasi noon, maganda naman daw ang kitaan, magandang ano. Ang Yung Bigayan. maganda bigayan. pagmaganda ang bigayan. May napanood akong pelikula niya. Ang babae doon, si Butsanson Roa, saka si Rosana Ortiz. Mm. Parang pinag-aagawan siya ng dalawa. Oo. Siya yung ano? Mm. Siya yung bida doon? Hindi, si Hindi naman. FPJ pa rin. Nakakalimutan ko eh. Pero hindi bale. Susunod na lakad ko. Na mabibili ko na yon. Busan Roa? Butsanson, 1973. Ibang klase. Black and white. Oo, ganda ba? Butsanson Roa, saka Rosana Ortiz. Oo. Maganda yung pelikula eh. Pero yung tatay ko pinag-aagawan ng Butsanson Roa, saka Rosana Ortiz. Napanood mo yun? Batang-bata ka pa? O, hindi Hindi, naman. eto na lang. Sa mga YouTube na lang nuli. Sa YouTube Mm. napanood. Ano mo, sir? Anong reaction mo doon? Ayun nga, natuwa ako. Talaga. Tinanong ko nga sa asawa ko eh. Sabi ko, tignan mo, Butsanson Roa, saka Rosana Ortiz. Pinagagawa tatay Mm. mo, sir. Yung pagkakaibigan ng airpat mo, sir, tsaka ni FPJ, kumusta naman? Magkaibigan talaga. Magkumpare yan eh. Tapos, di ba, kasal ni FPJ, nandun din siya. Sila yung mga, FPJ boys talaga tatay ko. Nawala siya, di ba? Nauna siyang nawala kesa sa kay FPJ, no? Year 2000. Masasabi mo ba, sir, na malaki yung, naitulong ni FPJ sa pamilya? Malaki. FPJ number 1. Nung nagkasakit tatay ko, nung ma-hospital, UST, pinadala ni FPJ, dalhin sa UST. Lahat ng gastos, all out. Si FPJ lahat? FPJ. Tapos pag mga tuition fee namin, Pasko, FPJ yan. Oh? Siya nagpaaral sa inyo, parang ganun? Hindi, basta kunyari, June, Suportado siya? tatawag na tatay ko dyan, bigay agad yan. December, yan. Ibang klase, no? Ibang klase, FPJ. Hanggang nung na-hospital siya. Hanggang na hospital. Kaya nga, ang ano niya, kailangan una siyang mamatay bago si FPJ. Kasi wala magpapalibig sa kanya. Hindi pwedeng mauna si, Oo, FPJ. hindi pwede mauna si FPJ. Hindi niya na rin na, di ba? Wala na siya eh. 2000 siya, di ba? 2000. 2000. Ano Si ba bang- FPJ, 2004. Ano bang ginamatay niya, sir? Atake. Ay, natake siya sa edad na ay 39. 67. Ay, natake. Sa bahay ba? Nasa bahay ba? Hindi, nasa inuman. Tatay ko, nakakadalawang boteng beer na. Sino mga kasama niya? Mga barkada niya sa Bukawi. Ay, hindi mga artista. Hindi. Tapos parang FPJ din habang nagiinom. Kasi 2000, wala namang pelikula nun eh. Palubog na. Mga late 90s, wala na. Pabagsak na. Bagsak na, gapang na talaga sa hirap kami nun. 2000. Late 90s hanggang 2000. Oo, kasi una, nauso yung ST film. Pangalawa, yung nakatawag nilang pito-pito. Yung sa pelikula, 7 days. Ayun, talagang nawala sila ng pelikula. Bali, tumagal sa UST, 2 weeks lang. Namatay na. No? Nagpapadalang pera si PJ doon kung magkano kailangan, o ano kailangan namin. Sino kumakausap kay FPJ? Si Midyong, ay yung kapatid ko, yung si Rodel. Tapos si Midyong nagpupunta sa UST, sa nagdadalang pera. Hospital. Yung pa nga daw niya FPJ nun eh. Kayo, nasa desisyon nyo kung bubuksan yung o operahan. Bakit? Sige, yung gastos sa akin. Pero kung hanggat mamahari nga, sabi niya. Wag na. Huwag na. Bakit operahan? Yung nagkaroon ng clot eh. blood clot. Blood clot. So, kailangan tanggalin. Pero, risky. Oo, Risky kahit din. sabi ng doktor, babuhay man, baka gulay na. Pero sinabi ni FPJ na desisyon nyo pa rin. Basta sagot niya ang gastos. Oo, yung gastos. Bumisita ba siya sa burol nung nawala ng tatay mo, sir? Hindi na kasi si PJ ganun eh. Pag yung malapit niyang parang Mabigat sa kanya? mabigat sa kanya. Ay, hindi niya na pinupuntahan. Kahit yung mga ibang tropa niya. Siguro, meron mangilan-ngilan din. Pero, ayun ang kahit buhay pa tatay ko, kinukwento yan eh. Ano sabi? PJ kapag ganyang mga niya, hindi pumupunta yan. Mga malalapit sa kanya? Talaga? Kasi parang mabigat sa kalooban niya. Hindi niya kayang Tumulong din sa amin patay si yan si Efren Reyes Jr. Siya naglakad sa mga mowel pan, mga papeles, mga papeles, benefits. Nilakad niya.
Sino, Saka sino? si Edu. Hmm. Kasi tatay ko hindi na pala membro ng KAPP, yung CAP. Hmm. Kasi nga, di ba, hindi na nakakapagulog, wala nang pelikula. Si Sir, Pero nagbigay pa rin sila. si Sir Edu yung Presidente. presidente noon that time. Sa medical namin, talagang Sagot na ni FPJ. FPJ talaga. Sabi niyo si Jose Romulo, best friend niya, di ba? Pumunta siya sa bahay, sa burol. Araw, gabi-gabi. Walang mintis? Walang mintes. Oh? Ano mga ginagawa niya doon? Umiinom. Ano naalala niyo na ginawa niya? Yung, umiinom siya eh. Sabi niya, pare, para sa ito. Tinaas niya yung bote ng beer. Doon sa taul. Sa taul, lumapit siya sa taul. Lumapit siya. Pare, sa ito. Pagpalo, doon sa kasong hawak mo, wala pa tayong impormasyon tungkol doon sa mga taong umambos sa'yo. Nawala tatay niya, di ba? Hmm. Tuloy pa rin ba ang suporta ni FPJ sa inyo? Nagbibigay pa rin ba siya? Nagpulis ako para magkaroon ng katungkulan. Para magkaroon ng lakas. Nang pagdating ng araw ay magamit ko sa aking pagyaman. Then, yung nanay ko nagkasakit. Bali, nagbigay pa rin si FPJ. Tapos nung namatay si FPJ, nagpunta nanay ko, binigyan pa rin siya ni Susan. Wala na siya. Patay na si FPJ. Nagpunta sa patay, pero nanay ko pa binigyan. Sa patay Sa patay. habang binuburol si Oo, nakaburol. si FPJ ang Oo, binigyan. sabi na nanay ko, ako po asawa ni Big Barion. Kalilala naman kasi. Nanay niya pa binigyan. On the spot, binigyan 20 mil. Pero nung wala na si FPJ, syempre. Wala na. Kumusta ang Bago father niyo, sir? Bilang tatay naman. Kumusta ba siya bilang tatay? Hindi man siya mahigpit eh. Ikaw, sabihin, tulad kami, nag-aaral. Mag-aaral ka kung pero hindi siya mahigpit na patingin yung card mo. Patingin na mo. Hinahayaan lang kayo. Hindi siya ganun Hindi. kay stricto. Minsan, birthday mo, imbitahin mo mga barkada mo. Inom kayo dyan. Huh? Ayos cool dad pala. Cool na cool Kahit mga pinsan ko, sinasabi, tatay ko, cowboy. At syempre, pulis siya, pulis Caloocan. Was there a time ba na nagkaroon siya ng enkwentro o connection sa Big Four? Ang kwento niya sa amin noon, kasi under supervision siya ng mayor ng mga polis dati. Bali, inano siya kay Baby Asistio, parang, ayan, bantayan mo yan, bodyguard ka niyan, parang gano'n. In-appoint siya doon. In-appoint siya na bantayan si Baby Asistio. Si mayor ang nag-appoint? Yung matandang Asistio. Yung matandang Asistio. Na bantayan yung anak niya. Kunyari, parang bodyguard driver. Atid mo sa gano'n, gano'n mo. Okay. Naging bata, ano pala siya? Bodyguard pala na si Baby Asistio. So yun, artista na Ayun siya. ang kwento ng tatay ko. Ayun ang ano Pero niya. artista na siya that time. Hindi pa. Hindi pa, pulis pa lang talaga siya. Pulis pa lang. Tapos, wala pa yung mga naging issue ng mga Big Four noon. Wala. Wala pa. Bata pa si Baby Asistio. Nag-aaral pa. Nag-aaral pa. Bilang pagiging pulis, wala ba kayong nabalitaan na mga enkwentro niya, na isinishare niya sa inyo? Meron. Ano yun? Yung tulad ng mga nakikipagbarilan sila sa mga pulis Quezon City. Bakit pulis ang kabarilan nila? Yung araw ganun eh. Ang kaaway ng pulis dati, pulis din eh. Pulis sa pulis? Kasi pag dumayo kunyari, pulis Quezon City, pumunta ng Caloocan, parang May alitan? Ganun? saka talagang nararadyo sila. Yung kunyari, may trouble. Minsan daw, nasa CR siya eh. Ayun nga, yung barilan nila ng pulis Quezon City, naradyo daw. Maga-maga daw, pinatawag siya nung Mayor Asistio. Oo? Anong sabi? Ayun, Vic, ano na naman ng ano mo? Siguro, nag-artista na lang tatay ko. Siguro na... Siya na-relieve. Tapos nag-stop siya ng pulis. Tinuloy-tuloy niya Tuloy-tuloy na. pag-artista. Sino yung mga ninong sa, sir, FPG Boys? Si Edith Watson. Si Reddy. Si Patis, kung tawagin. Oo, wala Kasi taga Malabon yun, mahilig magdala ng patis yun, kaya tawagin Patis. Pag nagiinom, kaya pinangalanan ni FPJ ng Patis. Si Robert Rivera. Robert Rivera, buhay pa, si Sir Robert. Shout out, Sir Robert. Sir Robert, ako po yung madalas yung bigyan ng laruan dati. Pag galing ng Amerika yan eh. Ako lagi yung hinahanap niyan eh. Oo, talaga? Ayan, Sir Robert, si Sir Angelo. Kaya nung namatay tatay ko, nandun din yan. Sabi, ikaw na pala si Angelo. Sabi.
Sino yung inaanak ni FPJ sa inyo? Yung bunso namin. Ay, yung bunso. Magkumpare. Babae. Kaya maging kumpare si FPJ sa kasi tatay ko. Tatay niyo, magkamparing buo. Hmm. Yung ninong ng kapatid ko na yon, dalawa lang ninong nun. Si Mayor Sischo, boy. Saka si FPJ. Dalawa lang nino, Oo. pero ang bigat Ang bigat bigat Kwento pa naman. ng tatay ko, binigay daw sa kanyang nun eh. FPJ blank eh. Ano yun? Blank check. Oh? Para panggasto sa Grabe, blank check. O kasi si FPJ daw, puro puro check yan dati. Hindi nagdadala ng cash eh. Bago pa ibinyag, binigay na yon pang Bigay ang gastos. Magkano kaya sinulat ng tatay? Yan ang hindi ko lang alam. Dapat imbestigahan natin. Joke lang. Joke Pati lang. mang lola ko nun yung kinukwento eh. No? Yung binigay ni FPJ, blank check. Mga kapatid niyo, nagsumubok ba? Oo, mga may extra rin. Mga kapatid niyo. Kasi hindi may iwasan, no? Pag naman may kailangan mga... Kapag kasama sila, kailangan ng, kunyari, goons, o Oh, pampadami ng tao. sayang din, di ba? Noon, 500 din dati. Hindi ka sumasama sa mga shooting nila Hindi. ng tatay mo, sir. Minsan lang ako napunta dyan, yung naiwanan niya yung costume niya. Dinala ko yung may ginagawa niya yung kay Jerry Crabal. Okay. Naiwan niya yung jacket sa bahay. Mm. Kasi police, kailangan pala naka-jacket. Pinadala sa akin sa may Santa Cruz. Ang location nila. Doon lang, yun Doon, lang. doon ako nakapanood ng shooting. Nakakainit. Isang kuha lang, isang take, napakatagal. Nakakainip. Oo, bali magdamag yun eh. Yung lang eh. Yung tumatakbo lang si Jerry Crabal eh. Inahabol nila eh. Isang scene lang, magdamag. Si Kuya Bunso, shoutout sa'yo. Nanonood dyan palagi, Sir Jer. Anong movie yun? Hindi ko na matandaan sir eh. Ano kayang movie yun, Kuya Bunso? Pero bago siya namatay, ay naipagtapat niya sa akin na malaking kinalaman ni Mayor sa pagkamatay ng iyong ama. At siya rin ang pumaslang kay Atty. Lapa. Pero inalok ka ng tatay mo noon, sir? Inalok ka noon? Hindi. Sinasama niya lang ako doon sa kwadra ni Fernando po. Pag magkakarera. Sa may San Lazaro. San Lazaro, sa Santa Ana. Talaga? Bata pa ako, sinasama niya na ako. Mga karera na. Doon mo nakilala sila, Kuya Sernan. Oo, si Sir na nakikita ko. Minsan sila joke ko dati, nakikita ko doon. Nandun din, mga karera din. Nakapasok ka ba sa studio, sir? Oo, napupunta ako dyan pag may FPJ Christmas party. Naalala ko yung sinabi ng ninong mo si Sir Eddie. Alam mo, Ray, ito yung saktong sinabi niya. Tumingin siyang gano'n, no? Sa FPJ studio. Alam mo, Ray, nakakalungkot ng tignan yung studio ngayon, sabi niya. Dati, alam mo, kapag may okasyon dito, dami, kala mo, piyesta. Pero ngayon, no, tingnan mo, konti na lang namin. Sabi niya. So, parang na-visualize ko yung mga sinasabi niya na dati, sobrang saya. Tapos, nung time nila, paunti na ng paunti. Kagaya niya, nawala na rin siya, bumawas na rin sa tropa. Laki na sa pelikula. Tulad nun dati. Tatay ko, ang may talent niyan sa FPJ. Sabihin ko ba? Nasa Viva, FPJ, nasa 7.5 yan isang araw. Pero nung humina talaga, kahit mga 4-5, mga malilit na producer, basta bigay agad. Kaliwaan. Kinukuha niya na, 4-5, 4,000. Laban na. Kasi walang pelikula eh. Grabe. Ganon. Minsan, sinampa ako niyan eh. Kuha ng cheque. Sabi, papakainin kita sa yung saburi pag nakuha natin. Puta, alauna, nandun na kami sa Santa Cruz. Ng tanghali. Binigay yung cheque, 7:00. Para hindi maipalit agad. Para hindi Sarado ng bangko. Oo, para sarado na yung bangko. Ayun, mga naranasan ko yun. Ano yung kinabukasan nyo? Tapos naghanap kami ng mapapaanuhan, yung mapapalitan ng cheque sa tao. Nakarating kami doon Sampaguita, Gilmore. Ayaw palitan yung cheque kasi kilala yung producer na yun, nagpapatadbog ng mga cheque. Pwede mo ipapalit sa tao, pero may porsyento sila. 3%. Diba? 3% yata parang. Grabe ng kalakaran dati, no? May nagpapalit talaga niya. Pero, ang kaibahan lang, dati, ang daming nilang project. Diba? Kahit sabihin mong ganun yung sistema, okay lang. Tapos umuwi kami ng tatay ko, sakto lang yung pamasahe namin.
Parang na ano siya, sinama niya pa ako dahil gusto niya akong pakainin sa ano eh, dahil sahod eh, sa sabor eh. Ganun. Ay, hindi napalit yung cheque. Parang naawa siya sa'yo. Alam ko yun, syempre, ikaw bilang tatay, alam mo yung pakiramdam nun, di ba? Para sa anak mo eh. Biro mo, alauna, nandun na kami sa, ano, sa opisina ng producer. Mga, doon, mga stuntman, sila Robert Talby, nandun. Oo. Ginaganong-ganon ng aling piso, nilalaro-laro na yung piso. Yun, nung umuwi na kayo, sir. Parang nararamdaman ko yung ano ng patatay mo, syempre. Alam ko na... Pinabahala ka niya, parang nangako siya sa'yo. Mabigat yun eh, bilang sa... Ayun, naalala ko yun. Talagang pera namin eh. Yung uli, dapat magta-tricycle pa kami. Naglakad na lang kami. Grabe, no? Kasi kung saan na kami nakarating eh. Napalit yung cheque eh. Nakarating kami ng Gilmore kasi may mga nagpapalit ng ano dyan. Ano yun, 90s ba to? 90s pa? 90s yan. Siguro mga 94, 95 May ganun. bumibili ng cheque. Biro mo, dinelay talaga yung dating ng cheque para hindi mapalit. Kapalit. Paano yan? Pinapalit niya kinabukasan? Oo, napalitan naman. Kinabukasan na. Hindi namin alam kung may pondo yun kasi basta pinalit lang nung ano, Sa tao? sa tao. Hindi sa bangko. Hindi pa sa bangko. Sa tao Kasi, din. Kasi biyernes eh. Tapos kinabukasan, Sabado, wala ng bangko eh. Sarado na eh. Kaya nga dinelay nga na ganun. Yun nga, sabi nga nila, napupudpud na yung swelas ng sapatos, kababalik-balik, makuha yung PF mo. Pero wala pa rin. Daming nakaranas ng ganun. Pati pala tatay mo siya, nakaranas din ng ganun. Karanas. Ano yung pinaka naalala mong memories kasama yung tatay mo, sir? Nga, pag pumupunta siyang kwadra, sabi niya, baka pumunta sa FPJ doon, sama ka. Oo. Kasi daw sa FPJ, mahilig magpahuli ng ilong yan eh. Ano ibig sabihin nun? Yung, kunyari, uli mo ilong ko, Pag nahuli, bibigyan kang pera niya. sa bata sa bata. Nasubukan mo na ba kay FPJ yun, sir? Hindi pa. Magpahuli. Kasi mahilig sa bata yun. Gano'n ka ka-proud sa tatay mo, sir? Bilang 100%. Comprised mostly of young men and women with the specific orders to operate in the heart of the metropolis. Maasa siyang makakatapos ako sa pag-aaral dito lang. Hindi mo natapos. So, yun sa mga pangarap niya na hindi mo natupad. Yun ang regret. Yun nga, sabi nga nila, habang nandiyan pa yung mga magulang mo, paramdam mo, or sabihin mo sa kanila na mahal mo sila. Kasi pag wala na, hindi na nila malalaman yun eh. Tsaka ka na, pagsisisihan mo na lang din yun. Salamat sa mga nakakakilala pa sa tatay ko. Hanggang ngayon, sa tagal ng panahon. Kasi minsan sa mga comment, nababasa ko rin eh. Oo naman. Sino yan? Si Vic Barrion. Oo. Ipatitira ko sa mga bata ko si Labrador. Total, alam ko naman ang galaw niya eh. Pasalamat din ako, sir, na at least parang mabubuhay ulit yung tatay ko. Oo, kasi ano po ito, lahat naman ng ginagawa namin, tribute namin ito para sa kanila. May kasamang passion to, sir. Kasi sabi ko nga, fan din ako ng classic na pelikulang Pilipino. So, kaya ako pinagpapatuloy ito, hindi lang para sa akin, kundi para din sa mga followers na patuloy na sumusuporta sa atin. So, maraming salamat, Sir Angelo. Thank you po ulit. Thank you po. Thank you po. Huwag kalimutan mag-subscribe. Paalam.